A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at nawa ang kanyang kapayapaan, pagpapala at pagpugay ay mapa sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban si Allah, at ako rin ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta, kanyang propeta at huling sugo. Sa daan ng pananampalataya, ang pagsubok na kagaya ng fitna, bala o mihna ay hindi lamang bahagi ng likas na daloy ng buhay. Ito rin ay isang matibay na pamantayan ng katapatan sa puso at sukatan ng antas ng tunay na ubudiyah o yung pagkaalipin sa harap ni Allah. Hindi ito basta pangyayari na dapat katakutan o ituring na pighati lamang, kundi ito ay tanda ng malalim na pagmamahal ni Allah sa kanyang alipin. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag minahal ni Allah ang isang alipin, sinusubok niya ito. Mula rito ay makikita natin na ang pagsubok ay hindi kaparusahan, kundi isang dakilang anyo ng tarbiya o pagsasanay mula sa Rab upang palinangin ang ating pananampalataya, tibay ng loob at ganap na pagsuko sa kanyang kadar o itinakda. Ang mga salaf, ang mga naunang matutuwid ay mayroong napakalalim na pagkaunawa ukol sa kahulugan ng pagsubok. Si Fudail ibn Iyad ay minsang nagsabi, kapag hindi ako dumadanas ng pagsubok, natatakot ako. Baka ako ay nalilihis na at hindi ko alam. Ang ganitong takot ay bunga ng pagkaalam na kung walang pagsubok sa isang tao habang siya ay nasa kasayahan at aliwalas ng buhay, ito ay maaaring dalil na siya ay napabayaan o istiraj, isang anyo ng pagpapaluwag mula kay Allah sa taong palayo sa Kanya hanggang sa biglaang kaparusahan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo ay nagsabi, katiyakan naming susubukin kayo ng kaunting takot, gutom at kawalan ng yaman, buhay at bunga, subalit magbibigay ng magandang balita sa mga matiisin. Ang talatang ito ay nagpapahiwatig na ang mga pagsubok ay binababa hindi upang wasakin ang isang mananampalataya, kundi upang linisin ang kanyang kaluluwa at itaas ang kanyang antas sa harap ni Allah. Ayon sa paliwanag ni Imam Ibn Kathir, ang aya na ito ay malinaw na nagsasaad ng sunatullah o yung batas ni Allah sa kanyang mga nilikha, na ang pagsubok ay bahagi ng buhay ng mga propeta, mga sahaba at lahat-lahat sa landas ng katotohanan. Lahat ng tapat sa landas ng katotohanan, maging si Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ay nagsabi, ang pagsubok ay kailangan upang matuklasan ang katotohanan ng iman. Hindi tunay ang iman ng isang tao kung hindi ito sinusubok. Kapag siya ay nagtagumpay sa pagsubok, doon lamang lumalabas ang tunay na liwanag ng kanyang pananampalataya. Kaya ang mga ulama ay nagsabi, ang isang tao na walang pagsubok ay dapat mangamba, sapagkat baka siya ay lumalakad sa daan ng pagkaligaw ng hindi niya nalalaman. Hindi lahat ng aliwalas ay rahmah o awa, at hindi lahat ng kahirapan ay adab o parusa. Kadalasan ng mga pagsubok ay mas dakila ang gantimpala kaysa kaginhawaan. At huwag nating kalimutan ang hadith na maririnig mula sa dila ng propeta. Ang pinakamatinding sinusubok ay ang mga propeta, pagkatapos ay ang mga sumusunod sa kanila sa antas ng pananampalataya. Dito natin makikita ang matinding liwanag ng hikmah o yung tinatawag na karunungan ni Allah. At pagsubok ay para sa mga pinili niya
At sa pamamagitan nito, ang puso ay natututo ng sabar, ikhlas, at tunay na tawakkul. Yung pagtitiis, sincerity, at pagtitiwala kay Allah. Kaya kung tayo ay dumaraan sa mga fitna, sa anyo ng kahirapan, karamdaman, kawalan, o kahit pagsasalungat mula sa mga tao sa da'wa o paghatak sa sunnah, huwag tayong mawalan ng loob. Bagkus dapat nating sabihin gaya ng sinabi ng mga matiisin na binabanggit sa marangal na Quran. Sila yao kapag tinamaan ng kapahamakan ay nagsasabi, kami ay pag-aari ni Allah at sa Kanya kami ay babalik. Sa huli, ang puso ng tunay na mananampalataya ay hindi nagpapahinga sa aliwalas, kundi sa pag-alala kay Allah. At kapag ang mga pagsubok ay nawala, hindi siya nagiging kampante, bagkus natatakot siya. Baka siya ay pinababayaan na ni Allah. Ito ang tunay na pagkaalipin sa harap ni Allah, na ang puso ay laging gising, magbantay at nagmamahal sa anumang daan ay binibigay ng Rab. Kahit na ito ay mahirap, sapagkat alam niyang ang gantimpala ay walang katulad. Insyaallah, meron tayong napulot na kaalaman sa maiksing mensahe na ito. Hanggang dito na lamang mga minamahal na kapatid sa Islam. Muli paalala sa ating lahat, ang kailangan natin dito sa mundo upang malagpasan, dalangin natin ang malagpasan ng bawat isa sa atin ang ating mga dalang pagsubok. Gamitin natin yung sandatang itinuro sa atin ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagharap ng mga pagsubok. Kailangan natin ang sabar, syukur at tawakkul. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.